Nawa ay pagpalain pa kayo lalo ng Diyos ng mas marami. Siksik-liglig at umaapaw pa. Huh? So are you ready to hear the word of God? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, makinig kang mabuti. Para sa iyo to. Okay, let us pray. Lagay po natin ating mga kamay sa ating puso. Panginoon Diyos na makapangyarihan, sa umagang ito, nais ko pong mapagpala. Nais ko pong makalaya sa lahat ng mga umaalipin sa akin. Today, O Lord, I will be delivered by the word of God, by the power of the Holy Spirit, and in the name of Jesus, I am a more than a conqueror. In Jesus' name. Amen and amen. So our topic for today, saved but not free. Ibig sabihin, maraming Kristiyano ligtas, pero nakagapos pa. Saan nakagapos? Nakagapos sa bisyo, nakagapos sa masamang ugali, nakagapos sa mga pagiging magagalitin, nakagapos sa katamaran. Marami ang gumagapos sa Kristiyano, kaya hindi umuunlad. Nakagapos sa bisyo, no? Pero kailangan hangarin mo na makatawid para ikaw ay makalaya. Because only the truth you know, that will set you free. Ang sabi ng John 8:32, ang katotohanan daw na alam mo ang makakapagpalaya sa iyo. Ito po ay katotohanan, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pero hindi ka makakalaya ng ganun-ganun lang kung hindi mo to alam. So the truth you know will set you free. Amen? Ang sabi, alam ko, anak ako ng Diyos. Alam ko yan, Bible yan. Sinusunod mo ba? Binabasa mo ba? So hanggang ngayon, ikaw ay nakagapos. Amen? So maraming Kristiyano, nakagapos pa, kaya hindi umuunlad ang kanilang buhay Kristiyano. So dito sa ating pag-aaralan, meron pong 4 stages of Christianity. May 4 na stage. Kung ang cancer ay mayroong 4 na stage, ang Kristiyano po ay mayroon ding 4 na stage. Pag malala ka na, stage 4 ka na sa cancer. Amen. Pero dito, sa Christianity, pag stage 4 ka na, ikaw ay pinagpapala na ng Diyos. Dahil number 1 stage, it's all about Passover. It is your salvation. Number 2, Red Sea crossing. Ibig sabihin ng Red Sea, kailangan ikaw ay separated na from the world. Because you are chosen from the world, so kailangan hindi ka na nakikiayon sa ginagawa ng sanlibutan. Dahil ikaw ay pinili mula sa sanlibutan. Kaya yung ginagawa ng taga-sanlibutan, taga-mundo, yung mga wala pa kay Kristo, ay dapat hindi mo na ginagawa. Amen ba dyan sa gilid? Amen ba dyan sa likod? Amen ba rito? Amen. So palakpakan natin ang Diyos. So maraming Kristiyano bansot. Maraming Kristiyano hanggang ngayon prep. Bakit? Ayaw kasing isagawa ang salita ng Diyos. Ayaw umalis sa bisyo. Ayaw magbago ng ugali. Sabi mo nga sa katabi mo, aray. Okay. No? Ang stage 3, wandering in wilderness. Na ibig sabihin, kaya hindi ka nag-grow kasi kaya ikaw nasa ilang para ikaw ay lumago. Ibig sabihin, nasa ilang, ibig sabihin, andun pa rin paikot-ikot. 40 years. O iba dyan 50 years, iba dyan 70 years, senior citizen na hindi pa rin nagbabago. Kasi hindi nag-grow. Ayaw kasing humiwalay sa mundo. Mahal na mahal ang sanlibutan. Kaya nangyayari, tandaan po ninyo ito, ang sanlibutan po ay parurusahan. Kaya huwag kang makiayon sa kanila. Tayo po ay mga anak ng Diyos na pinili mula sa sanlibutan, kaya kailangan ikaw na pinili, umayos ka. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. So ang pang-4, ito po ay promised land. Ito po ay abundant life and spirit-filled life. So merong 4 na stage ang Christianity. Nasaan ka na rito? At maraming Kristiyano, nasa number 1 pa lang. Passover. Ibig sabihin ng Passover, salvation. Saved na,
Pero hanggang dun lang, save lang siya. Nakatulad ng mga nasa Exodus chapter 12 and chapter 13, many Christians still in Egypt. What is Egypt? Ang Egypt po, ito po ay nasa sanlibutan. Yun po ang symbol ng Egypt. Nakatulad ng mga Israelites, sila po ay alipin ng Ehipto at ang king po doon ay si King Pharaoh. Si Pharaoh po ay si Satanas. At ang armies ni Pharaoh, ito po yung mga demons. Okay, para maintindihan po ninyo, dahil kung di kayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagkakaintindihan ngayon. Sigurado ako. Nasa Exodus chapter 12 po, nakalagay doon, ang mga anak ng Diyos, yung Israelites, sa dinami-dami ng bansang malalaki, ang pinili ay yung pinakamaliliit. Bakit? Kasi gusto ng Diyos ipakita ang kapangyarihan niya sa buong mundo, na bagamat maliit, kaya niyang pagpalain yan. Na bagamat yan ay mahina at walang kakayanan, kaya niyang palakasin yan. Kaya ikaw na pinili ngayon ng Diyos, pumalakpak ka. Amen? Dahil tayong mga tinatawag na hangal sa mundo, na sinasabing mga foolish in this world, tayo po ay mga pinili ng Diyos. Amen? Napakabuti po ng Diyos. Kaya ikaw na pinili, dapat ikaw ay umayos na. Ako, pinili ko na pong umayos, kaya umayos na rin kayo. Amen? At nararanasan ko na po yung stage 4. So, maraming Kristiyano nasa Ehipto pa rin. Na ibig sabihin, nung pong panahon ng Old Testament, ang mga Israelites, pinili po ng Diyos si Moses para ilabas sa Ehipto ang mga Israelita. Bakit? Kasi sa Ehipto, pinahihirapan ni Pharaoh, ni Paraon, at ng mga armies ni Paraon, ang bayan na pinili ng Diyos. At ang ayaw ng Diyos na pinahihirapan ng kanyang bayan. Kaya ang ginawa niya, niloob niyang ipanganak si Moses para ilabas ang kanyang bayan. Pero alam niyo ba, nangyari to after 80 years pa. So ang tagal na inalipin ng mga Israelita, 400 years na sila ay pinaparusahan. At gustong-gusto nila doon. Dahil nung sila ilalabas na ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, sabi niya, wag mo na kami ilabas, Moses. Kaya mo na kami rito. At least dito kahit alipin kami, kumakain kami. At ganito ang maraming Kristiyano. Hayaan mo na kami rito, Susan. Kumakain naman kami. Sumasahod kami. Okay na kami rito. Ayaw namin ma-born again. Ayaw namin maging anak ng Diyos. Okay, dito kumakain ka sa langit. Kaya mo bang pumunta mag-isa? You need Jesus Christ. Amen. You need Jesus. So, ang Passover po na tinatawag, ang sabi ng Panginoon dito sa Exodus chapter 12, verse 12 to 13, ang sabi ng Panginoon, sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Ibig sabihin, pagdating sa dulo ng Exodus 12:12, ako si Yahweh. Na para bang sinabi ni Mayor, eto ang gagawin ko. Lahat ng buong Las Piñas lilibutin ko. At lahat ng wala akong makitang bakit na dugo. Pag hindi nakalagay dyan ang pangalan kong Nene, lahat yan parurusahan ko. As in, ganito sinasabi ng Diyos. Ang sabi rito sa dulo, ako si Yahweh. Ako si Nene Aguilar. Sino ang pwedeng lumaban sa akin? Wala, di po ba? So, yun ang sinasabi ng Exodus 12:12. I am the Lord. Kumbaga, ikaw, sino ka? Ako, Diyos. Ikaw, sino ka? Na para ngayon lumaban sa akin. Wala, di po ba? At ang sabi ng 13, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Buong sanlibutan po. Ito po ay prototype na parurusahan ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ikaw, ako na pinili ng Diyos, huwag kang makiayon sa gawa ng sanlibutan. Nakatakda po ang parusa sa kanila. Bakit sila parurusahan? Ayaw kasi nilang kilalanin si Jesus bilang Lord and Savior. Di ba pinag-aralan natin in John 16:9 with regards to sin because men do not believe in Jesus.
Yan po ang kasalanan ng maraming tao. Hindi nila pinaniniwalaan si Jesus. Na si Jesus ay anak ng Diyos. Na si Jesus yung tagapagligtas. Yan ang kasalanan nila. Amen. Lahat ba ng naririto ay naniniwalang si Jesus ay anak ng Diyos? Pumalakpak lahat ng naniniwala. Praise God. At ang sabi ng Panginoon sa verse 13, ang dugo ang magiging palatandaan ng Israelita na siya ang nakatira sa bahay na yon. Ano ibig sabihin to? Ano ang application to sa buhay natin? Meaning, ang sabi doon sa Exodus 12:13, lalampasan daw ng Diyos ang lahat ng mga hamba, yung bahay na ang hamba nila ay mayroong dugo dito, dugo dito. Ibig sabihin, sa New Testament, tayo po, na kapag ikaw ay tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, ito yun. May bakit ka na ng dugo ni Jesus. Kaya pagdating ng anghel na mamumuksa, at mismo Diyos po ito, lalampasan ka daw niya. Amen! Praise the Lord! Kaya sabi, pag wala akong nakitang bakit ng dugo sa kanilang mga pintuan, sa poste, sa hamba ng pinto, makakatikim ng parusto. Lahat yung patay. Kaya napakahalaga po sa bawat isa na tanggapin ng lahat ng tao si Jesus bilang Lord and Savior. Ito pong Exodus chapter 12 na ito po ay prototype ng gagawin ng Diyos. Kaya ito nakasulat. Amen. Okay, napakabuti po ng Diyos. Kailangan natin ang dugo ni Kristo para tayo lampasan ng parusa ng Diyos. Amen? Kaya hindi pwedeng, marami akong ginagawa, marami akong nilalabahan, linggo. Hindi ka maililigtas ng labada mo. Hindi ka rin maililigtas ng walis mo. Amen? Ang magliligtas po sa atin ay si Kristo. Wala na pong iba. Praise the Lord. Number 2, stage 2, Red Sea Crossing. Ito po ay nakalagay sa Exodus 14. Red Sea Crossing means separation from the world. Na ikaw na na-save, na nilampasan na ng anghel na mamumuksa, hindi ka na ngayon magalaw-galaw ni Satanas, hindi ka na ngayon mapahirapan ni Pharaoh. Ibig sabihin, ikaw, yung mga Israelites po, nung sila ay alisin sa Ehipto, limbawa ito yung Ehipto, ito yung mga Israelites, nung sila ay nakatawid doon sa Red Sea, yung mga humahabol na Egyptian, tinabunan po yun ng tubig. Nilamon sila ng tubig, namatay silang lahat. Ano ibig sabihin to? Anong application to sa buhay natin? Ikaw na Kristiyano, kapag ikaw ay nakatawid sa bisyo mo, nakatawid ka sa masamang ugali mo, kapag hinabol ka ng demonyo, mamamatay sila. Hindi sila makakaabot sa iyo. Amen. Kaya gusto ng Diyos, makatawid ka. At doon, lahat ng umahabol na Egyptian, lahat ng umahabol na mga sundalo at matatapang na mandirigma ng mga Egyptian, namatay po lahat yon. Bakit? Kasi yung mga Israelites ay pinilit na makatawid sa Red Sea. Yun po yung napapanood natin na nahati yung dagat. Lumakad sila doon sa tuyong lupa at yun po ay kagagawa ng Diyos. Pilit siyang gumawa ng paraan parang kanyang mga anak ay hindi naabutan ng mga Ehipto na ito. At yung mga nagpumilit na humabol, patay na lahat. Amen? So, maraming Kristiyano, bakit ganon? Ang sabi, pag tinanggap ko si Jesus, abundant life. Buhay na sagana. Buhay na masarap. Buhay na payapa. Bakit ako hindi payapa? Because, this is the answer. Hindi ka pa humihiwalay sa sanlibutan. Dahil pag hindi ka humiwalay sa sanlibutan, ang Diyos po ng taga-sanlibutan ay si Satanas. Kaya pag ikaw na anak ng Diyos, nandito ka pa rin sa sanlibutan, nandiyan si Satanas, ibig sabihin, gusto mo pa rin sa Kanya, kaya pahihirapan ka niya. Gagawin niyang miserable ang buhay mo. At yun ang ayaw ng Diyos. Kaya gusto niya, makatawid ka sa Red Sea. Pero marami, hindi makatawid sa Red Horse. No? Red Horse, hindi Red Sea.
Kaya kaya hindi siya makatawid. Kaya ngayon, paglasing na, wala na, no? Marami na nangyayari at pinaglalaroan ka na ni Pharaoh. Pinaglalaroan ka na ng mga demonyo. Marami ka nang ginagawa, sinasabi, at ginagawang desisyon dahil andun ka pa rin sa Egypt. At gustong-gusto ni Satanas yun. Bakit? Dahil hinatulan na yung kinampihan mo at si Satanas ay judge na po. Sentensyado na. Kaya dapat, kumbaga sa sabong, ay kailangan doon ka tumaya sa llamado. Si Satanas po hindi dehado, talunan na. Amen? Kaya kung ikaw ay napinili ng Diyos mula sa sanlibutan, ay bumabalik uli dito sa sanlibutan. Kaya miserable ang buhay mo. Gusto mo magpatawad, pero dinaday ka ng pride mo. Kaya andun ka pa rin sa Egypt. At nakaakbay sa'yo si Pharaoh. Si Satanas, okay lang yan. Dalawa tayo sisigaw sa apoy. Gusto mo yun? Diba? So maraming Kristiyano bansot dahil hindi makatawid sa kanilang mga Red Sea. Ano ba ang Red Sea na tinatawag? Ang Red Sea ito ay iyong bisyo. Ang Red Sea ito yung ugali mo. Lagi kang galit. Ang Red Sea, ang pride mo, hindi mo mabitaw-bitawan. Ayaw mong kainin. Yung Red Sea, hindi ka makamama. Kaya lubog. Diba? Hindi ka makapapa. Payat na, ayaw pang bumigay. No? Kanina habang kumakanta si Maki, tinitingnan ko yung braso, unti-unti nawawala. No? Talagang, ang mga demonyo, yung mga armies ni Pharaoh, naglaglagan. Hindi niya maintindihan yun. Grabe ang nangyayari sa kanya. Maski ako, hindi ko naisip yun. Pero, napakasarap tumigil sa presensya ng Diyos na kapag ikaw ay nagsaliksik, sasagutin ka talaga niya. Sabi ko, Lord, what is the problem? At nagsalita ang Diyos, tunay na siya ay buhay. Amen? Kabuti ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay mayroong problemang pinagdadaanan, lumuhod ka. Tanong mo sa Diyos, Panginoon, bakit ba ako naghihirap? Bakit ba hanggang ngayon bansot pa rin ako? Bakit hanggang ngayon labanan sa akin yung pagsisimba? No? Kasi nga, si Pharaoh, halimbawa, ikaw ito, ako si Pharaoh, lagi kitang hawak-hawak sa damit. Huwag kang magsimba. Huwag kang magsimba. No? Lagi kanya nahahawakan. Dahil nga, alam ni Satanas kung sino yung hap-hap pa. Alam ni Satanas yung mga kayang-kaya niyang hilakin. Na yung iba naman nakakalampas dahil talagang matigas, nakakalusot, pero pagdating dito, pikit. Kala nyo walang Pharaoh dito, meron din. Huwag niyong kakalimutan na si Satanas nakakapagpabalik-balik sa langit at sa lupa. Kita nyo sa Job chapter 1, sabi niyang Panginoon, saan ka galing Satanas? Abay, nagpaparit-parito sa apat na sulok ng daigdig. Napansin mo ba ang anak kong si Job? Kita nyo, si Satanas, nakakapanik sa langit, nakakaharap sa Diyos. Dahil si Satanas po ay gamit ng Diyos para maging pamalo sa mga Kristiyanong pasaway. Ang Diyos po ay mabuti. Gamit niya si Satanas at ang mga demonyo para paluin tayo. Para ikaw ay pagsagad na, dahil ang gusto ng Diyos, tumulong sa'yo, pero hindi agad siya tutulong sa'yo hanggat hindi ka tumatawag. Kaya kailangan ikaw miserable, may sakit, payat na, puro butlig na, bago ikaw tumawag. Diba? No? Ay talaga namang napakahirap. Talagang andyan, tumaas ang kolesterol, tumaas ang uric, nahilo na, tumaas, lahat na, hindi niya maintindihan. Maski ako, hindi ko po yun nakita. Siguro kung hindi ako tumigil sa Panginoon, hindi ako lumuhod sa presensya niya, hindi ko malalaman, kawawa ito. No? At kaya ko po ito sinasabi maging aral sa mga bata. Matuto kayong gumalang sa inyong magulang. Amen! Praise the Lord, no? So, pag tayo po'y nanatili sa Egypt, hindi mo sineperate ang sarili mo. At kung sila'y nagsusugal ka pa rin. Kung sila'y nagiinom ka pa rin. Kaya ang daming gulo ng buhay mo.
You must separate yourself from the world. Ang sabi ng Panginoon, do not be equally yoked with the unbelievers. Pwede ba naman daw sa isang mesa, ikaw na may Diyos, tapos ang kainuman mo, unbelievers? Siyempre, ang unbelievers, demonyo nakatira sa doon. Sa'yo naman ay Diyos. Magka-jamming. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, pwede bang makiinom sa saro ng Diyos ang mga demonyo? Hindi daw. Kaya kailangan di tayo maging equal sa kanila. And to tell you frankly, kahapon may dumating pong sulat sa akin from Benihin. Yung pong nasa Lucas chapter 21, nangyayari na po, verse 20. Ang sabi rito, babasahin ko, any moment po pwedeng sumabog ang World War III. Bakit? Kasi yung nakalagay dito na Lucas 21 verse 20, ang sabi rito, kapag nakita ninyong napaliligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, alam ninyong malapit na itong mawasak. Kaya ang mga Judea ay dapat nang tumakas sa kabundukan at ang nasa Jerusalem ay kailangan ng umalis agad. At ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik pa sa Jerusalem. Sapagkat panahon na iyon ng pagpaparusa. Ibig sabihin, bago mangyari ito, rapture. Kaya nga po, ang oras talagang umaandar na. Any moment po, ang Diyos ang masusunod kung anong araw, oras o taon ito. And I believe, 2012 and 2013, nandito lang ito. Dahil ando na sila. Nakahanda na po lahat. Kaya tayo, kung babansinin ninyo, tayong mga Kristiyano, kapag nagkakaroon tayo ng kasalanan, ang bilis ng palo. Pansinin nyo. Ang bilis ng palo ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na magpatuloy ka dahil darating na po siya. Huwag ka nang magmatigas. Sabi mga sa katabi mo, huwag ka magmatigas. No? Marami ang hindi makatawid sa Red Sea. Marami ang hindi makahiwalay. Di po ba? Aminin natin, ako ang tagal ko rin bago nakahiwalay dito. Kayo ba amin na rin? Umamin na kayo. Umamin na ako eh. Di ba? At yung iba hanggang ngayon nandyan pa rin. Bakit kaya? Sabi kasi, meron kasing conflict in our human nature. Alam niyo ba tong conflict na ito? Our spirit is already redeemed and saved. Kasi meron po tayong tatlong pagkatao. Ulitin ko, gusto ko makinig kayo lahat para intindihan mo bakit hindi ka makatawid-tawid sa dagat na pula. At puro red horse pa rin ang hawak mo. Diba? Katawan, kaluluwa, espiritu. Nung tinanggap po natin si Jesus Christ as Lord and Savior, ito pong espiritu ay saved na. Kaya ito po yung conflict. Yung ating pong espiritu ay saved na, pakilagay. At yung pong ating flesh ay hindi pa. Kaya yung ligtas na espiritu natin, no? Saved na yan. Tanggalin niyo yung yet. Saved na yan. No? And our flesh is not yet saved. Hindi pa ito ligtas. Kaya dahil hindi pa ito ligtas itong katawan na to, ito yung gustong-gustong mag-join sa sanlibutan. Ito yung gustong-gustong uminom, magalit, mag-pride, lahat ito. Pero yung espiritu natin, alam natin, mali ito eh. Merong conflict sa human nature mo. Sa isang katauhan mo, nagtatalo ang isip mo, pero yung laman mo, mahina. Totoo po ba yun? Okay. At yan po ay nakasulat. No? Dahil ang sabi rito sa 1 Corinthians 15, 51, 52, meron pong hiwaga na sinasabi rito si Pablo. At ang sabi, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit lahat daw tayo ay babaguhin. Alin ang babaguhin? Yung pong ating katawan na physical. Kita nyo to? Physical. Pag bigla pong nag-rapture ngayon, ito ay magiging spiritual. Pero kita nyo pa rin ako. And then biglang aangat. Ito po yung sinasabi rito. Verse 52. Sa isang sandali, ang sabi, sa isang kisap mata, so rapture ito, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa patunog daw ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Sa isang kisap mata. Amen. At pag ito'y dumating, pag biglang tumurotot,
ang trumpeta ng Diyos. At ikaw ay nandun. May kaharap pa ring red horse. Saan ka pupulutin? Amen. So dapat tayong magpumilit na makaalis sa sanlibutan. Nandito tayo, kaya nga sabi ng Panginoon, in this world, we have tribulation. Meron daw tayong kapighatian na dadanasin dito sa sanlibutan. Bakit? Kasi dito nga tinapon si Satanas. At walang gagawin si Satanas sa iyo kundi ikaw ay gawaing pabigatin ng damdamin mo, ang isipan mo, gulong-gulo. Kaya wag ka nang makiayon dyan para hindi ka na niya mahawakan. Ayo po ba'y nagkakaintindihan? Okay. Kaya meron nangyayari sa atin. Sabi doon sa Romans 7:14-15, kaya yung iba gusto ko bumait pero di ko magawa. Nangyayari ba sa inyo yun? Dahil meron tayo dito sa ating katawan na conflict. Ibig sabihin salungat. Yung espiritu natin maka-Diyos. Yung katawan natin maka-demonyo. Kaya may conflict. May labanan yan. Dahil ang sabi sa 14, alam daw natin na ang kautusan ay espiritual. Pag sinabi pong espiritual, ito po yung kautusan. Ito ay sinulat ng banal na espiritu. Pero ang sabi, ako naman daw ay likas na makalaman. Isipin ninyo, paano na ikaw na makalaman ay makasusunod sa bagay na espiritual? Napakahirap, di po ba? Kaya nangyayari sa atin yung gusto ko magsimba, pero yung katawan ko gusto mahiga. Gusto maglaba. Gusto mag-mall. Pero yung kaluluwa mo, yung isipan mo, dapat nagsisimba ako eh. Ito po yun. At ang sabi, tayo daw ay naging makalaman dahil naipagbili ako bilang alipin sa ilalim ng kasalanan. Ito po ay dahil sa ginawa ni Adan at ni Eva. 6,000 years ago, naipagbili po tayo ni Adan at ni Eva dahil sa kanilang ginawa. Dahil sa pagsuway nila sa Diyos, kaya lahat tayo ay naging makalaman. Pero ang Diyos ay spiritual, kaya ang hirap. Kaya ang tao hanggat hindi naboborn again, hindi mo ito maiintindihan. At hindi ka mawiwili dito. Aalis at aalis ka. Dahil ito'y bagay na spiritual. Amen. Ikaw ay makalaman. Kaya ang sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Kailangan patayin mo yung pagnanasa ng laman. Ano ba yung mga gawa ng laman? Pagkagalit, pagkapuot, pangangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkainggit, mahilig sa party. Yan po yun. Nasa Galatia 5:19 ho yan. Yan yung mga gawa ng laman na dapat hindi na po natin ginagawa. Amen! Amen! Mukhang nasa sanlibutan pa kayo. No? Lahat. Nasa Egypt pa kaya lahat. Para kayong mga may hawak na red horse. Mga lasing. Verse 15. Ito ay sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko maunawaan. Sapagkat ang hindi ko nais gawin ay siya kong ginagawa. Ang kinapopuotan ko, ang siya kong ginagawa. Diba ito tayo? Kaya yung kanta, gusto ko bumait pero di ko magawa. Diba? Ito yun eh. Gusto ko bumait. Ayoko na maglasing. Pero yung katawan mo, gusto ko red horse. Ito yun eh. Sabi ni Pablo, naiintindihan ni Pablo kung ano ang nangyayari sa ating pagkatao. Kaya nakasulat eh. Diba? Kaya yung iba, ayoko na magsugal. Lagi lang akong talo. Diba? Pero, pag nasa bayad, medyo naiinip-inip na. Manonood lang ako, di man na magsusugal eh. Miron-miron lang. Diba? Maya-maya doon makikita mo, naghahalo na. Nagtong-it na rin. Kasi bakit? Magkalaban ito eh. Kaya sabi ni Pablo, alam niya eh. Sabi niya, yung ayaw kong gawin, yung kinapopuotan ko, yun ang aking ginagawa. So, hindi tayo nag-iisa. Sabi ko ako ayoko nang magalit. Pero mamaya pag may nakita akong makunat, galit na galit ako. Sabi ko, ayoko nang magalit. Na? Kaya dapat i-conquer mo yun.
Kailangan makatawid ka doon. Yun ang aking Red Sea. Na dapat makaalis ka doon. Para samahan ka ng Diyos. At kung meron man, pag ikaw nakita ng Diyos na ikaw humahakbang, ayoko na. Ayoko na. Pero mamaya pag kinalbit ka ng kaibigan mo, "Hoy, dito tayo." Sige. Bumabalik ka. 2 step forward, 3 step backward. Wala, sige na nga, bukas na lang, magsisisi na lang ako mamayang gabi. Mabait naman ang Diyos. Sabi ni Satanas, "Panalo!" Wow! Halika rito. No? So, hindi tayo dapat ganun. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, verse 24, Romans 7:24. Gusto ko basahin natin to ng sabay-sabay. Sabihin natin, kawawa naman ako. Di ba talagang kawawa tayo? Bakit? Yung ayaw natin, yun ang ating ginagawa. Pero yung gusto ng Diyos, gusto man natin gawin, pero hindi natin magawa. Kaya sabi ng verse 24, alam niya kung anong kalagayan natin. Ang sabi, kawawa naman ako, sabi ni Pablo. Sabi hindi natin ito, kawawa naman ako. Sabi mo sa katabi mo, kawawa ka rin. Di ba? Lahat tayo kawawa. Okay. Pansinin po ninyo ito. Ang binabanggit po rito ay anak ng Diyos. Kung tayo tinatawag na kawawa, paano na lalo yung walang Diyos? Amen. Diba? Ang sabi, sino? Okay, nagtanong bigla. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanang kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Dahil for the wages of sin is death. Romans 6:23. Ang kabayaran daw sa kasalanan ay kamatayan. At ang sabi, ang ginagawa daw ng ating kasalanan, ito daw yung magdudulot sa iyo ng kamatayan. Kaya sabi, sino ang magliligtas sa atin sa makasalanang katawang ito? Dito sa ating pagkatao. Kaya hanggat hindi po ito nababago, nagiging glorified body, yung sinasabi kanina sa 1 Corinthians 15, 51-52, hanggat hindi po ito nasa-save, gagawa ito ng kasalanan. Amen. Kaya sabi, itong katawan natin, hindi natin dapat ito pinapahiram sa demonyo. Dahil ang banal na espiritu ay dito po nakatira. Kaya makikita nyo, bakit ganun pag nag-pray ako, wala akong power? Paano yung katawan mo, pinapahiram mo sa demonyo? Ang nagpapagaling po at ang nagpapalaya ay banal na espiritu. Kaya kung yan ay nakatira sa iyo at ang banal na espiritu ay titira lamang sa mga banal. Kaya sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Hindi sinabi ng Diyos na magpakalas kayo dahil ako'y lasenggo. Hindi Kaya kailangan umalis tayo sa ugali na yon. Umalis po tayo. Verse 25. Ang sabi rito, sabihin natin, salamat sa Diyos! Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Ito daw ang ating kalagayan. Okay? Palakpakan natin si Jesus. That's why we need Jesus Christ and everyone na lahat ng tao na namumuhay dito sa daigdig, kailangan nila si Jesus. Dahil ito yung kalagayan ng lahat. Di ba? Gustong bumait. Ayoko na magdroga. Pero kita nyo, sinanlaan ng lahat. Giniba na yung bahay. Tinanggal ang yero. Ibinenta para lang makabili ng shabu. Gusto niya ba yon? Hindi. Pero merong umaalipin sa kanyang pagkatao na hindi niya maintindihan. Kristiyano nga, hindi maintindihan. Yung pang walang alam sa Bible. Di po ba? Kaya kahabag-habag talaga. Kaya sabi, kawawa ako. Kawawa tayo kung wala si Jesus. Amen. So we must love Jesus Christ. That's why ang sabi ng Panginoon, ikaw na sumasampalataya sa akin, bibigyan kita ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, lalayas ang demonyo. Bakit? Yung demonyo kasi ang nagtutulak sa'yo, hey, inom ka. Ayoko, inom ka na.
Kaya dapat ikaw na inaalok ng alak o nagsusugal o merong kang taong kagalit-galit. Pag hindi mo yan pinalayas, hindi po yan lalayas. Kaya ikaw na may power, sabi mo lang in Jesus' name, Espiritu ng alak, lumayas ka. Jesus' name. Amen. Lalayas po yan. Mawawala yung pagkatakaw mo sa alak. Kapag pinalayas mo. Totoo ba yun? Totoo. Dahil sabi ng 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Ang sabi rito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan daw ng pananampalataya. Verse 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Dito raw sa alok ng sanlibutan. Ang sino man sumasampalataya na sa Jesus ay anak ng Diyos. Hindi yung tao lang. Ang sabi, ikaw na sumasampalataya that Jesus is the Son of God. Ang sabi, mapagtatagumpayan mo ang alak, ang bisyo, ang babae, ang sabong, ang sugal, ang lahat ng ugali mong masama, mapagtatagumpayan mo yan kapag ikaw ay sumasampalataya kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya tayo po na mga anak ng Diyos na binigyan ng kapangyarihan, ano man ang sama ng ugali mo, ano mang katindi, ambisyo mo, sabihin mo in Jesus' name, hindi na ako magsusugal. Lumayas ka. Amen. Gamitin niyo po yung kapangyarihan niyo, nasa bibig lang po yan. Sayang po yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi, tiyak ang tagumpay ng mga sumasampalataya kay Jesus. Kayo po ba'y sumasampalataya kay Jesus? Sabihin mo sa katabi mo, tiyak ang tagumpay mo. Makakalaya ka sa bisyo mo. In the name of Jesus Christ. Palakpakan natin ang Diyos. Bakit? Ang sabi sa Philippians 2, every knee will bow in the name of Jesus. Even Satan will bow down pag narinig po yung pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sabihin nyo lang, ganyang pong katindi ang pangalan ni Jesus. Na kapag narinig ng mga demonyo, ang pangalan ni Jesus, naku teka, marunong palang gumamit to ng power niya. Layo tayo, layo. Alam nyo ba sa akin, ako hindi ako nagmamalaki. Kapag maloko ang isang tao, talagang ayaw na ayaw humarap sa akin. Dahil yung demonyong nasa kanila, takot na takot, nanginginig. May mga pumupunta rito sa akin, lalo na si Rodora, taga-library. Yung po'y pumunta ng munisipyo, 2 oras sa munisipyo, hindi makalapit-lapit sa akin. Ikot siya ng ikot. Hindi rin siya makalapit. At pumunta rito, talagang nanginginig. Sabi niya, Susan, bakit ako nanginginig? Sabi ko, hindi ikaw yan. Yung demonyong nasa iyo, yun ang nginig. Sabi ko, gusto mong makalaya? Sabi niya, oo. Okay, liga. Punta kami sa loob. At nung inakay ko siya, nasundot ako ng balahibo niya dahil nakatayo lahat. Sabi niya, ano to, Susan, bakit ako nagkakaganito? Alam niyo, pinag-pray ko, in the name of Jesus Christ, I rebuke the spirit of fear right now, in Jesus' name. Sabi niya, ano to, biglang gumaan. At hindi siya makapunta mag-isa, at hindi rin siya makatingin sa akin. Ngayon, alam niyo, nakaganyan na sa akin, no? Parang na-inlove bigla sa akin. At nakakalapit na talaga. Sabi niya, Susan, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi kang ginagamit ng Diyos. Salamat sa aking kaluluwa na laging ikaw ang ginagamit ng Diyos. Dahil ginagawa ko po yung salita ng Diyos. I encourage everyone, be a doer of the word. Be a doer of the word. Separate yourselves from the world. Para yung power of the Holy Spirit maging very powerful sa inyong mga buhay. Amen. Na kung humabol man sa atin yung mga Pharaoh at yung armies, tatabunan sila ng tubig ng Panginoon. Papatayin silang lahat. Amen. Pero pag ikaw ay hindi umayos, ikaw ang papatayin. Dahil ang sabi, yung katawan mo, yun ang magdudulot sa ilang kamatayan pag hindi ka umalis. Ikaw ba ay nakahanda na gusto mo na bang makalaya? So tumayo po tayong lahat.
Suko po natin ang ating mga sarili. At ang sabi ni Jesus Christ, without me, you can do nothing. Maki, pwedeng paki-play ng I surrender all. So, habang tumutugtog po yung natin, speak to Jesus Christ. Dahil ang sabi ni Jesus, siya lang daw ang makatutulong sa atin upang makalaya. Kayo po ba'y sumasampalataya kay Jesus na siya anak ng Diyos? So kung ano man yung pinagdadaanan, alam mo yan at alam ng Diyos, ang sabi niya, kayang-kaya kanyang palayain sa araw na ito. At tayo ngayon ay dumulog sa Diyos. Amen? Walang pakialaman. So makipag-usap po tayo sa Diyos at hingin niyo sa banal na Espiritu, ano pa ba yung mga Egyptian na pumipigil sa iyo, na nandyan sa iyo? Dahil ang gusto ng Diyos, 2013 ay pagpalain po tayong lahat. At hindi ka mapagpapala pag ikaw ay nandyan pa rin. Amen? So tayo po'y manalangin, Panginoon Diyos na makapangyarihan. Hinihingi ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na mangusap po kayo sa iyong mga anak ngayon. Ipaalam mo po sa kanila ang kanilang mga kahinaan at bigyan niyo po sila ng strong desire na makalaya sa mga bagay na ito. Sa bisyo, sa ugali, at sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, kahirapan, kakapusan, Panginoon, mangusap po kayo sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Yes, speak to Jesus. Ang sabi ng verse 25, salamat sa Diyos, siya daw ang magliligtas sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Dumain kayo sa Ama. Sabi niyo, Ama, in Jesus' name, sawan-sawa na po ako. Hirap na ako sa bisyo na ito. Hirap na ako sa ugaling ito. Nais ko na po makalaya ngayon. Tulungan mo ako, Panginoong Jesus. Tinatayuan ko po ang iyong salita. Sabi mo, ikaw lamang ang makapag-tulungan. Tulungan mo ako ngayon, O Diyos. Let's surrender ourselves to Jesus. Yes. Yes, Jesus, we surrender all to you, Lord God. Hallelujah. All our pride, all our anger, great an obedience and a humble heart in us, O God. Holy Spirit, speak to your people. Speak them, Lord. Pray for the repentant heart to them, O God, in Jesus. Give them, Lord, strong will to say no to sin. In the name of Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Spirit of lust, I command you to live in this place right now. I bind you in Jesus' name. Spirit of being worldly, I command you to live in Jesus' name. And I bind you in Jesus' name. Espiritu ng alak, lumayas ka rin dito. Sa pangalan ni Jesus, may aming pinalalayas, ginagapos sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng pagsusugal, spirit of pride in the name of Jesus. I command you to live right now in the name of Jesus. Because Jesus will save us. In the name of Jesus, because we are more than a conqueror in Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Spirit of anger, I command you to leave
right now. Go! Jesus' name. Jesus' name. Lord, release, Lord, the spirit of humility, the spirit of praise, oh God, the spirit of worship, oh Lord God, in Jesus' name, and the spirit of love, oh God, and forgiving spirits in the name of Jesus. I command you to leave this place. In Jesus' name, I bind you in the name of Jesus Christ. Make, Lord, hunger and thirst to everyone, Lord, oh God, to do the will of God, to worship you and to serve you, Lord. In Jesus. Create, Lord, a new heart in us, a new spirit, an obedient heart, oh Lord, and a thankful heart to everyone, Lord, oh God. In the mighty name of Jesus Christ. By faith, oh Lord, we declare, Lord, that we are released. We are delivered right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Everyone says amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise to Jesus. Take your seat. So kayo po ba'y nakalaya?